Hello? Hello po. Hi, magandang umaga. Good morning if you're in the Philippines. Good morning po. Good morning. What's your name? MJ po. MJ. In my record, this is your second time sa show. Yes po. Okay. Pero different naman po. Sangguni. Ano ba yung tawag doon? Basta iba po yung isa sangguni ko. Okay. Your name is M tsaka J lang, ganon? Yes po. Ilang taon na si MJ? 33 pa rin po. 33 pa. Bago yun 33 pa rin. Okay, nice. Taga saan ka? Caloocan po. Caloocan. Tapos wala ka bang naririnig sa background ko? Naku. Parang may parang may bumubulong. Ganon. Seryoso? Charot lang. Totoo naman. Okay. Wala naman. Kasi may truck dito sa tapat ko. Baka naririnig mo yung... Okay po. Hindi naman. Anyways, anong ginagawa ni MJ sa buhay? Business po. May negosyo. May kaya to guys. Oh. Hindi po lang. Ano ba yan? Maliit lang na negosyo. Ano ba yan? Oh? Ano negosyo mo? Pero nurse po ako by profession. Okay. Maaalala mo, Papa Jack eh. I don't know. Well, kung wala namang kinalaman sa unang call natin. Okay. Staycation business po. Staycation business. Okay. May asawa ka na ba? Opo. Oh. Okay. Anyways. Sige. Anyways, ano nga paglilingkod ko sa'yo, madam? Actually, naguguluhan po kasi ako sa sitwasyon ko ngayon. Medyo related to dun sa first concern ko sa inyo noon. Kasi namatay po yung mother ko 2023. Tapos, gusto ko na kasi mag-move out dito sa bahay. Hindi sa family house po namin kasi after mamatay ni mama, pinabalik ako ni papa dito. Kasi nga, baka malungkot siya, ganun. And as panganay po, and syempre feeling ko din malulungkot din ako kaya po bumalik ako sa bahay kasama yung asawa ko. So, sino nakatira sa bahay niyo mag-asawa? Yung mga kapatid po ng asawa ko. Pero bahay niyo mag-asawa yon? Actually, wala po kami talagang bahay pa talaga. Okay, pero okay. may mga na-invest po ako na for rent na houses. Pero kami talaga, wala pa kaming bahay talaga. May bahay kayo, pinaparent nyo lang. Pero yung abode talaga, yung where you really reside. So ang ending, if wala kayo dyan sa bahay nyo, nakikitira din kayo sa bahay ng side ng asawa mo. Parang ganun. Opo. Okay, sige po. So ayun po, gusto ko na po mag-move out. Hindi dahil sa ayokong alagaan si Papa, pero natutoxican na po kasi ako. Parang, okay na po ako dun sa unang sinangguni ko sa inyo before tungkol sa asawa kayo. Okay na po ako dun eh. Ayoko na po kasing mas lalo pa akong madrain, Papa Jack. Ayoko na rin mas lalong matrigger. So, nag-aaway Sino kami. kasama niyo sa bahay? Ikaw, asawa mo, tatay mo, sino pa nandyan? Yung mga kapatid ko po. Okay. And alam niyo naman, di ba po, magkakasama sa bahay. Tapos may mga asawa na and all. Hindi naman sa hindi ko mahal yung mga kapatid ko, pero it's just, parang hindi nila alam yung nagiging, nila, parang feeling nila hindi pa sila adult. Nag-aasahan po, ganun. Well, sa madaling sabi, it's no longer environment that you want for you to be able to grow as a person. Especially that you are now a wife. That's simply put. May anak ka na ba, ma'am? Meron po. Adopted ko pero yan, anak ko po. Okay, meron. So, nandyan din yung anak. Opo. Okay. Yun nga po. Gusto ko nang umalis din kasi para din hindi naman din masyado nakakahiya sa asawa ko kasi like na sinabi niyo sa akin before na sinundan ako ng asawa ko. So, alam mo yun, mas mahiya naman ako na masyado ko siyang pinapahirapan.
So gusto ko magbukod po kami and matuto yung mga kapatid ko, Papa Jack. Pero ang iniisip ko po kasi yung papa ko, um, may senaryo kasi na nagpa-trigger talaga sa akin na gusto ko na umalis. Kasi yung kapatid kong bunso, may girlfriend na siya. Tapos, yung feeling ko hindi na siya yung small kid na kapatid ko noon na yung baby boy ilang namin. taon na ba? 22 na ata siya. Basta mga nasa 23, 24, ganun po. Saan mo naman nakuha yung idea na small boy pa 22? Hindi po kasi syempre, yung bunso namin, alam niyo po. Okay. And may matindi po kaming pag-aaway na parang hindi ko pa siya kayang patawarin ngayon, Papa Jackson. Can you give me an idea what that fight is all about? Sinagot-sagot niya kami, tapos nagmumuran na kami ng ate niya. To the point na nagsabi siya ng mamatay ka na, you will never earn back my respect. Pero anong cost nun? Not that I'm saying na may justification yan. I just want to know what cost it. Paano ba? Kasi po yung Papa Jackson, nagsimula kasi inuutusan ko po siya na puntahan yung high precision malapit sa amin para tanungin yung schedule sa full abdomen ultrasound po ng papa ko. Oh, so it's for your dad. Opo, hindi ko siya maasikaso. Kasi marami po akong ginagawa. Like I've said, may business po ako. Nakiusap ako sa kanya na baka pwede mong puntahan muna yung doon, yung clinic doon, ay yung high precision, idaanan mo muna para i-check yung schedule and all. Tapos sabi niya, sige mamaya may ginagawa pa ako. And then nakailang tawag ako sa kanya, Papa Jackson. Sabi niya may ginagawa siya. And then yung last na call ko sa kanya, nakapag-video call siya sa akin, nakita ko na nasa biyahe na siya. Nasundo niya yung girlfriend niya. Pero yung pinapatanong ko, hindi niya ginawa. Hello? Yes, Opo. yes. Tapos, nasaktan ako. Sabi ko, parang hindi siya nakakapin ng sense of urgency doon sa pinapagawa ko. Kasi yung papa ko kasi may case po. High blood siya, may case siya na parang nasisira na yung kidney niya. So, ayun po. Kinabukasan, kasama niya na yung girlfriend niya nandun sa bahay, natulog. Papa Jack, sabi niya, akin na yung request, itatanong ko na parang alam niyo, Papa Jackson, porket nandyan na yung girlfriend, parang nagpakitang gilas. Ganon, sabi ko, ewan ko hindi ko naman po dyan na-justify na tama yung ginawa ko. Sabi ko, ako na, sabi ko, inuutusan ko kayo pero hindi niyo ako sinusunod. Nakapagsundo ka pa nga, di ba? Tapos sasabihin mo sa akin, may ginagawa ka. Sabi ko gano'n. Tapos after nun, hindi na po kami nag-usap. Hindi ko na siya kinausap. Tapos gano'n, siya din po, hindi niya na rin ako pinapansin. Parang kasing pakiramdam ko, Papa Jack, porkit panganay ako, parang salo-salo ko lahat ng responsibilidad. Though, ever since naman po, tinanggap ko naman na po yun kasi nga panganay, wala naman po ako mababago doon. Pero sana naman, sa ganitong sitwasyon, ang gusto ko lang naman, wala naman sanang panganay, pare-parehas tayong anak. Ako na nga nagsha-shoulder nung gastusin, kahit nang hingi po ako sa kanila ng ambag para doon sa pagpapacheck at ni Papa. Actually, kaya ko naman talaga pero gusto ko matuto po sila na magkaroon ng accountability kasi hindi lang naman ako yung anak. And hanggang ngayon, wala pa po silang mga trabaho. Tapos, ayun tawag nito, yung kapatid mo na itong pinag-uusapan natin, walang work yan? Wala po. Pero tumutulong kasi siya. Ang sinasabi niya, tumutulong siya sa papa ko. Totoo naman po, tumutulong siya sa papa ko sa business. Rider po. Pero that's not enough po, Papa Jack. Kasi parang minsan may mga parimit na hindi niya naman nire-remit kay Papa. So alam niyo yun, tiway na lang. Parang yung pinanggagastos niya sa girlfriend niya. Alam mo yun. May sweldo ba siya sa ginagawa niya? Sinusweldohan siya ni Papa. Okay. Regular o kung kailan lang maisipan?
Kung kailan lang po meron. Mm. And never siya nakagraduate na siya, never siya naghanap ng trabaho. Ang Baka naman kasi kailangan siya sa business. Alam mo nga, Papa Jackson, dapat hindi na namin pinagtatrabaho si Papa. Ano bang business Yun niyo? yung sinasabi. May patahian po kami. Ng ano? Yung family ko po. ano Kasi malaman na nila eh. ano Basta mga po patahian po. Magpapatahi Baka ako, ba't malaman- ba? Naghahanap ako ng supplier ko ng t-shirt para sa Petty Night. Basta po ba malaman eh. Mga kapitbahay ko, sismosa. Ayun po. Okay, sige. Okay, Ayun po. Tapos, yun, ang tagal nang hindi po kami nag-usap. Yung nawala siyang trabaho, tapos parang sideline lang. Sabi ko, sayang yung degree mo. Lalaki ka, ikaw yung bubuhay ng pamilya. Well, that is not your problem anymore at that age, no? Sa age na yan, hindi mo na yan para nai-stress ka sa part na yan. Okay, ganito ano. Let's unpack your entire story. Okay lang? Kasi you started this conversation telling me, Papa Jackson, I wanna move out of this house. Tama? Opo. You should. You should pack your things tomorrow and go somewhere else. Diba? So, nagsalita po kasi si Papa Jackson. Na? Kapag may umalis na isa sa inyo dito, kahit mamatay ako, wag na kayong umuwi sa bahay na to. Okay. I think your father is coming from a place where he knows that you are leaving the house nang may sama ng loob in that premise. So, yan ang sabihin ng magulang. Mali ba ako o tama ako sa part na yan? Hindi. Kasi ilang beses po ako nag-attempt sa kanya na sabihin na lipat kami. Yes. But you are now a married person. May asawa ka na. Nga po gusto It is ko your, eh. I'm sorry. It is your mature and adult decision to build a house and a home for yourself and for your husband. If the challenge is how to explain to your father, then do the challenge. Diba? Face the challenge. But if the question is, Papa Jackson, do I start building a family of my own? Yes, of course. ASAP. As soon as possible. Ano yan? Tawag nito. Gusto ko siya isama. Sino? Si Papa. Oh, well, tanong mo tatay mo. Tsaka tanong mo yung asawa mo if that's a possibility. Kaya nga po eh. Kaya lang feeling ko hindi ka kasi siya papayag. Kaya lang ayoko nang i-open up ulit sa kanya kasi... But you have to go. I mean, if you're asking me that question, Papa Jackson, do I stay? You should have been gone from that place a long time ago na may asawa ka. Yun na nga po. Okay, now. May balikan lang ako na part ng kwento mo. Ano? Opo. Inutusan mo yung bunso ninyo. Tama? Okay. At some point, I feel like yung bunso ninyo do not understand the urgency of the situation. Whether he was wrong or he was right, whether he was negligent or not, that's another story. But I think it's unnecessary for you to say what you said in front of his girlfriend. There you became wrong. Kasi alam mo kasi No. Jackson. No. There you became wrong. Unfair. Ang unfair lang po kasi. Yes, there are ways. But you shouldn't have done that in front of his girlfriend. Pwedeng kayo lang. But it was unnecessary sa harap ng jowa niya. Hindi ko naman din sure talaga kung narinig ng jowa niya kasi nasa kwarto po ako, Papa Jackson. Oh my God. So, Really? pero hindi ko justify po. Yan, doon nga nagkamali dyan. Yun lang yun, ha? Kasi, alam mo, your dislike to your brother's girlfriend is evident, no?
Kasi without any detail, binanggit mo yung kapatid niya, yung girlfriend niya kanina sa usapan natin. Pero wala kang sinabing details ha. Binanggit mo lang, nilutang mo lang sa conversation natin. So malinaw na ayaw mo sa girlfriend. Hindi naman sa ayaw, Papa Jackson. It Pero sure kasi looks ang laki that- po ng feelings. It sure looks that way. Siguro po. Kasi ang laki po ng pinagbago niya. So, naging disrespectful na po siya. Tapos, doon intindihan ko, nagmamahal siya. Parang alam niyo po yun. Pero hindi naman to the point na, alam mo yun, patatay natin yan eh. Tsaka masama ba yung sinasabi ko sa kanya, Papa Jack? Wala na kaming nanay eh. So sino bang tatayo na mag-guide sa kanila? Ayoko naman dumating yung panahon na mawala din si Papa. Paano Okay, na yung stop. buhay nila? If we go down that route, it becomes melodramatic, no? Nagiging melodramatic. Simple lang naman yung point dito, ma'am. You could have said what you wanted to say to your brother nang hindi siya pinapahiya. Because ikaw nagsabi eh. Dapat irespeto ka niya. Eh siya, 24 years old, wala ka naman respeto sa kanya. Nag-iintindihan ko that you are heading this family. You shoulder most of the gastos. I get that. I know exactly where you're at right now. Kasi ako din eh. Nasa posisyon mo ako. Sa loko lahat ng gastos ng pamilya namin. But not at any point makikita mo akong ipapahiya kahit sinong kapatid ko. Ng may ibang tao. I think that is where you became wrong sa part na yon. And you are making your brother feel like ayaw mo sa jowa niya. Ramdam naman yan eh. Ba't ba ayaw mo sa jowa niya? Kasi hindi naman po sa ayaw. Parang Hindi mo yun lang- yung nagiging reason po. Hindi naman sa ayaw pero di mo lang gusto. Parang hindi siya kasi magandang influence po. That is not for Hindi you siya to... magandang... That is not for you to choose. Ay na nga po. Hindi na Pero, siya 7 taong gulang. 24 years old yung kapatid mo. You have to respect yung kanyang sariling desisyon sa buhay. Alam mo, okay, ganito ano. Liliwanagin ko sa ito, MJ. I think, alam mo kung saan nanggagaling yung problema dito? Kasi sama-sama nga po kami. Well, that and I think you are that close of a family unit. And at some point, sobrang close niyo sa bawat isa. And at some point, kumbaga, you are well over being comfortable, no? Sa bawat isa. And feeling mo, pwede mong saklawan yung, or you believe that you can second guess, no? Yung utak ng kapatid mo kasi nga, sobrang close ninyo at saka bunso naman siya. No, your brother is now his own person. He is capable of deciding for himself. Hindi na siya maliit na bata. Doon ka nagkamali eh. No? Pinahiya mo siya sa girlfriend niya. And then you equated na, in-equate mo na nagpapakitang gila siya sa girlfriend niya. Eh kung sakaling nagpapakitang gila siya sa girlfriend niya, anong masama doon? Ewan ko po kasi mas inuna niya pa yun eh. Or pwede niya namang puntahan yung girlfriend niya pero daanan niya yung clinic. Yun po yung point ko eh. But let's remember na he went to you. Asan na? Pupunta na ako. Kinabukasan po. Yeah, I know that. Naintindihan ko yung part na yan. No? Pero hindi mo rin nabanggit sa akin, kanina sinabi ko sa'yo na your brother did not understand the urgency of the situation. Hindi naman sa ayaw niya eh. Hindi ko siya kinakampihan, pinapaintindi ko lang po sa'yo. Opo. Hindi ko siya kinakampihan, ma'am. I'm on your side kasi breadwinner ka eh. Pag breadwinner ka, mas marami kang say talaga. Diba? It's sa bahay namin na mas marami akong say, breadwinner ako. Pwede bang mas marami silang say sa akin? Ako breadwinner eh. I get your point.
But you became wrong nung pinahiya mo siya. Yun yung problema doon. But then again, on the other hand, hindi mo naman kailangan tong gulo na to para humiwalay sa bahay ninyo. You are now a married, may asawa ka na, ma'am. You are now building your own family. I do not know how you're going to explain this to your father. But at some point, you have to move out of that house because this is no longer fair sa husband mo. Nga po. Ano yung maingay, ma'am? Yun nga po yung truck ko kanina sabi ko sa inyo. Yung truck nagsasalita? Ay, hindi, may ano po. Lumabas po kasi ako ng bahay kasi baka marinig po nila. Wait po, lalayo ako. Okay, kala ko yung truck may kibo na yung truck. Wait po, lalayo ako. Lumabas kasi ako, Papa Jack, para hindi po ako marinig kasi ising pa sila eh. Yan ang problema, no? Wala kasi kayong sariling bahay. Kaya nga po, Well, hirap na rin po ako sa sitwasyon ko. Ma'am, ganito ulitin ko ha. Alright? Hindi na natin kailangan ng ganito panggulo para umalis ka dyan. Umalis ka na dyan. May asawa ka na eh. I know that, I don't forget that you said, yung tatay ko po ayaw. Well, hindi ko rin alam kung paano mo kakausapin yung tatay mo. But you have to move out. Because that's what you do. You are now building your own family. Kaso, gusto ko nga sana isama si Papa kaso feeling ko hindi sasama. So, doon ako nagko-contemplate. I do not believe that is a wise decision. Do you want me to explain to you? Opo. Okay. Eh di parang ipinagdamot mo sa mga kapatid mo yan. Pero hindi naman nila alagaan si Papa eh. Well, doon po ako nag-worry. Yung pa nga lang simpleng inutos ko eh. Okay, ganito They will not learn how to become matured and adults and responsible hanggat nandyan ka. Precisely kung bakit ganyan ugali ng bunsong kapatid mo. He will not be a man for himself until na andyan ka. Okay, you want me to explain further? Opo. Okay. Yung attitude ng kapatid mo na mamatay na kayo, ugaling bata yan. You can tell him. Ugal ng immature yan. Yung marakulyo, hindi ugal ng 23 anyos yan. Sinasaway lang po kita kasi pa pwede mong gawin yung ginawa mo nang wala yung girlfriend niya. It could have been another chance eh. Tsaka hindi na para puntahan ka pa niya. Dapat nung gabi pa lang, pwede mo na siya kinausap or piniem. Hindi, but you shouldn't have done that sa presence ng kanyang girlfriend. That's the only time na naging mali ka. Pero yung papagalitan mo siya na ibang pagkakataon na wala naman kayo-kayo lang, that's completely fine. Siguro, hindi ko naman po ginajustify Papa Jackson, pero yun nga po, ayoko rin masyadong maging dramatic kasi nga po kaso napafrustrate din po ako. Ang tagal ko na pong bit-bit sila. Like, pati kung paano sila sa future. Siyempre, mga kapatid ko po and iniisip ko, wala na si Mama. Sino po yung saan sila aasa? Hindi sila marunong magtrabaho. Siyempre, matitiis ko ba sila? Ate ako. Kaya gusto ko, ngayon pa lang matuto na po sila. Bakit mo sinasabi ito na parang may pumipigil sa'yo? Sa usapan natin ngayon, wala naman. Nga po hindi naman po yun yung po. Pinipigilan, bakit naman pinipigilan? Ma'am, ang sinasabi ko lang sa'yo, MJ, naging mali ka lang kasi pinahiya mo yung kapatid mo. Yun lang talaga yon. Yun lang talaga yun, ma'am. There's no other yun lang talaga yon. Normal naman sa magkakapatid yun mag-aaway naman. Meron ba magkakapatid hindi magkakaaway?
Hindi ko hmm, normal naman po na nag-aaway pero yung behavior nila kasi hindi talaga normal. Ma'am, hindi natin And sana kini-question opo. 'yan. Ito si MJ, hindi natin kini-question 'yan o if you despise their attitude, I'm not questioning that. You are well on your, 'di ba, on your right to comment on them, especially kung ikaw ang breadwinner. Ang sinasabi ko lang po, dapat di mo ginawa sa harap ng girlfriend niya. Mm. Wala naman ako ibang, yun lang po talaga. Asan ba yung pang-ahit ko dito talaga naman? So, ibig sabihin nun, Papa Jackson, ako yung magso-sorry sa kanya. No. Of course not. Of course not. Kasi siyempre, ang bigat din sa dibdib Sa ko. inyong magkakapatid, hindi, alam mo, sa ganyan, yung sorry, no? Yung sorry, yung word na sorry, sometimes hindi na requirement yan eh. Diba sometimes, sa simple, timpla mo ng juice, o kaya utusan mo ulit. That's already a form of reach out eh. Diba? Kasi minsan, aminin natin, awkward naman talaga yung, sorry hindi ko sinasadya. Sigawan ka. Hindi natin gagawin yan. Huwag tayo maglokohan. may mga pamilyang hindi talaga gagawin yan. But sometimes, it's done in some other ways. Like, utusan mo ulit. Parang wala lang. Be the bigger person. That's the biggest lesson from my mom. Sa isang kwento, pag tama ka na, huwag mong hayaan maging mali ka pa. Tsaka hindi ko rin maintindihan, bakit ba ayaw mo sa girlfriend niya? Kasi nga po, Papa Jackson, ang naging ko lang po, hindi siya magandang influence ko. Pero yun nga, sabi niyo, wala ako sa posisyon para pakialaman kasi nga po, siya naman po yung makikisama. Exactly. So there you go. So mararamdaman ng kapatid mo na ganyan ka sa girlfriend niya. That is the girl he chose at his mature mind. With his mature mind. I mean, keep the opinion to yourself. I'm sure you're giving cold shoulders niya sa girlfriend niya pag nandiyan sa bahay ninyo. The very reason kung bakit kaya mong ganunin yung kapatid mo sa harap ng girlfriend niya. Sige po, Papa Jackson. Try ko na lang po kausapin si Papa bukas. Pero whether ma'am mayroon kayong away ng kapatid mo o wala, I think it's just about time for you to leave the premises of your family house. Kasi may asawa ka na po eh. Kawawa din yung mister mo, di ba? Tagal na nga rin po eh. Tagal na talaga. Hindi ko lang, inantay ko lang yung perfect timing. Pero sa nangyayari, anyway, kausapin ko na lang siguro yung iba kong kapatid. Thank you po, Papa Jackson. Pasensya na sa istorbo. Bakit naman pasensya sa istorbo? Wala kasi feeling ko parang dun sa mga sinabi mo parang ang petty ng Hindi ng naman. problema ko. No. Alam mo, ikaw pala gawa ka ng kwento. I never said Hindi that. kasi na-realize ko nga. Yung inis mo sa kapatid mo is very well warranted. Pero dapat hindi mo ginawa sa harap ng girlfriend niya. Kasi I'm sure, for the longest time, alam ng kapatid mo at ramdam niya ayaw mo sa girlfriend niya. And you've only proven yung assumption niya nung time na ginano mo siya sa harap ng girlfriend niya. Malamang naging totoo sabi ko na eh. Sabihin niya, di ba? Hello po. Sorry. Naintindihan mo ako, ma'am? Sorry, Papa Jackson. May dumaan na jeep. Tapos sumakay ka.
Pasensya ka na talaga. Pero umalis na kayo dyan, ma'am. Oo naman, mister mo. Sige po. And Di thank you ba? po, Papa Jack. Kausapin mo yung father Again. mo ng maayos, masinsinan. Tapos mag-family meeting kayo. Nagpa-family meeting ba kayo? Alam mo, Papa Jackson, isa din sa sa iyan po sa concern ko kasi hindi na kami same ng dati simula nung mamatay si Mama. Well, you are now the eldest, tama? Mm. Okay. Take on the responsibility. So tali ko naman ng gumagastos. It's well within your obligation to call for a family meeting. Malaking bagay ang family meeting. Akala lang iba ang family meeting nangyayari lang sa office, no? At saka pag sinabing family meeting, hindi kailangan yung ipinatawag ko kayo dito ngayon para pag-usapan. No, it can be in a form of coffee date sa inyong magkakapatid. It could be just like that. Magluto kayo ng yakisoba o may goreng kumain kayo. It could be that. With the intention to talk. Ewan ko po, siguro hindi lang maganda yung timing nung mga nakaraan ka. Siguro mas naging malalim kahit hindi naman dapat maging issue. Siguro nga dahil siguro ang dami kong bit-bit, hindi naging maganda yung approach ko. And naaminado naman po ako na parang nagiging bossy na ako kasi at some point napapagod din naman ako. Hello, hello po, Papa Jack. Diyan ka, Papa. Hello. Opo. Siyempre, dito ako. Ba't mawawala dito? Ano ka ba? Sige na po, hindi na ka tayo istorbohin. Sino may sabi sa'yo nakaka-istorbo? Ikaw, kanina ka pa naglalagay ng... This is my job now. To listen to your stories. Ami ko, madrama ka talaga. Hindi naman siya madrama. Ewan ko po, hindi ko rin alam, Papa Jackson, sa totoo lang, gulong-gulo. Siguro sira na yung pagkatao. Sa dami nangyayari sa utak ko. Pagpasensyahan mo na po. No, I really believe that you are still blessed and lucky. Favorite ako ni Lord. Ewan. Madami mong drama. Oo nga po, Papa Jackson, madrama talaga. Pasensya ka na. Hindi, bakit? Hindi ko rin po talaga alam kasi parang huwag na makapagalitan mo lang ako. Okay na po. Bakit nga? Wala lang po, marami lang din kasing marami lang problema po, Papa Jackson. Pero yan naman po yung pinaka-main na tinawag ko sa inyo. And feeling ko kapag nasolusyonan ko na itong maka-move out na po ako, mas gagaan po yung mga pasan-pasan ko ngayon. Yes. Makakapag-isip ako ng tama. Okay. Opo. Thank you po, Papa Jackson. Regards mo sa mister mo, ha? Opo. Thank you po. Good morning po. Good morning.